Angela, wala nang natirang pagkain para sa'yo. Pasensya na. Iyan ang eksaktong sinabi ng nanay ko sa mismong araw ng ika-21 kaarawan ko. Hindi niya sinabi yon dahil galit siya. Hindi niya sinabi yon dahil nag-aaway kami. Sinabi niya yon na parang nag-uulat lang ng panahon. Parang sinasabi niyang, umambon kanina. Walang emosyon, walang pagkagulat, walang pagsisisi. Isipin mo yon, 21 taon ka sa mundo, isang milestone, isang araw na dapat ay sa'yo. Pero sa sarili mong tahanan, sa gitna ng isang party, wala ka man lang matirang pagkain. Bakit? Dahil ang party na yon, hindi para sa akin. Ang ingranding handaan na may lechon, may caterer, may mga bisitang galing pa sa ibang bansa. Lahat ng yon ay para sa engagement party ng kuya kong si Marco. Engagement party. Na isinabay sa mismong weekend ng 21st birthday ko. Nakatayo ako sa gilid ng sala namin, hawak ang isang basong tubig. Habang pinapanood ko silang magtawanan, pinapanood ko ang nanay at tatay ko na buong pagmamalaking ipinapakilala ang kuya ko at ang mapapangasawa niya. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap. Ang mga baso ng champagne ay nag-uumpugan. Toast para sa kinabukasan ni kuya. Toast para sa tagumpay ni kuya. Toast para sa kaligayahan ni kuya. At ako? Isa lang akong anino sa sarili kong kaarawan. Nakita ko si Kuya Marco, ang golden boy ng pamilya. Nakatayo siya sa gitna ng lahat, parang isang hari. Ang ngiti niya, abot hanggang tenga. Ang bawat salita niya, pinapakinggan. Ang bawat galaw niya, hinahangaan. Tumingin siya sa direksyon ko, saglit lang. Isang mabilis na sulyap. Tapos, tumawa siya ng malakas sa isang biro ng tito namin na parang wala siyang nakita. Para sa kanya, para sa kanilang lahat, hindi ako umihiral. O kung umiiral man ako, isa lang akong palamuti, isang ekstra sa pelikula ng buhay niya. Sa sandaling yon, may naramdaman akong kumirot sa dibdib ko. Pero hindi yun lungkot, hindi yung galit, pagod. Pagod na akong umasa. Imbes na umiyak sa isang sulok, imbes na mag-iskandalo, huminga lang ako ng malalim, dahan-dahan. Ibinaba ko ang baso ko, kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa at ngumiti ako. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti. Isang ngiti na para lang sa akin. Dahil habang sila ay nagkakasiyahan sa isang selebrasyong ninakaw mula sa akin, mayroon akong isang sekreto. Ako si Angela, 31 anyos. At sa loob ng 30 taon, tiniis ko ang lahat. Simula pagkabata, ang mundo ng pamilya namin ay umiikot lang kay Kuya Marco. Siya ang matalino, siya ang magaling, siya ang pag-asa ng pamilya. Nung sumali siya sa debate team, nagpa-dinner si Dad sa pinakamahal na restaurant sa BGC. Nung ako naman ang nag-graduate na may honors, isang good job lang ang narinig ko bago siya bumalik sa pagbabasa ng dyaryo. Ang sala namin parang museo ni Kuya, puno ng tropeyo, medalya at mga litrato niya. Ang mga award ko, itinago ni Mom sa isang kahon sa bodega. Aksidente ko lang nakita nung naghahanap ako ng mga palamuting pamasko. Isipin mo ang sakit, ang sarili mong ina, itinago ang mga pinaghihirapan mo na parang basura. Tiniis ko ang 10th birthday ko na walang cake. Dahil abala sila sa college applications ni Kuya. Tiniis ko ang 18th birthday ko, ang debut ko sana, na mag-isa kasama ang lola ko dahil isinama nila si Kuya sa isang importanteng school event sa Ateneo. Samantalang ang mga kaibigan ko, may mga party na parang kasal sa bongga. Tiniis ko ang bawat Pasko, bawat bagong taong, bawat family gathering na laging nauuwi sa pagpupuri sa kanya. Habang ako ay nasa isang tabi, kumakain ng tahimik, pakiramdam ko ay hangin lang. Sa loob ng 30 taon, ang papel ko sa pamilyang ito ay simple lang. Ang maging anino ng kuya ko, ang maging mabait na anak, ang laging nandyan kapag may kailangan sila, pero laging kinakalimutan kapag may dapat ipagdiwang para sa akin. Pero ang hindi nila alam, habang binabaliwala nila ako, tahimik akong nagtatrabaho. Habang ipinagmamalaki nila ang pagiging abogado ni Kuya,
tahimik kong binuo ang karir ko sa marketing. Habang binibilhan nila si kuya ng mga mamahaling regalo, tahimik akong nag-iipon. At ang hindi nila alam, noong nakaraang buwan sa isang company meeting na hindi ko man lang nabanggit sa kanila, tinawag ako sa entablado dahil sa isang campaign na ako mismo ang namuno. Isang campaign na nagdala ng record-breaking na kita para sa kumpanya. Nakatanggap ako ng isang bagay na babago sa lahat. Hindi nila alam na sa bank account ko ngayon may nakadepositong 4.5 milyong piso, isang performance bonus, isang resibo ng lahat ng taon na nagpuyat ako, nagtrabaho ng weekend, at ibinuhos ang lahat ng kaya ko sa isang karerang minamaliit lang nila. Kaya habang nakatayo ako roon, sa gitna ng engagement party ng kuya ko, habang pinapanood ko silang magdiwang, ngumiti ako. Dahil hindi nila alam na ang bawat halahak nila, ang bawat pagbabaliwala nila sa akin ngayong gabi, ay ang huling pirma sa desisyon ko. Hindi nila alam na kinabukasan, gagamitin ko ang pera na yon. Hindi para sa kotse, hindi para sa alahas. Gagamitin ko yon para bilhin ang sarili kong kalayaan. At higit sa lahat, hindi nila alam na ito na ang huling kaarawan ko, na hahayaan kong tapak-tapakan nila. Ang resibo ng karma ay malapit nang dumating. Kung naranasan mo nang maramdamang estranghero ka sa sarili mong tahanan, kung pakiramdam mo ay isa ka lang anino sa sarili mong pamilya, i-like at i-share mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento mo. Simulan na natin. May 3 kaarawan sa buhay ko, 3 milestones, na habang buhay kong dadalhin bilang patunay. Sila ang mga peklat na nagsasabing kahit kailan, hindi talaga ako naging prioridad. Ang una ay ang pinakaaasam-asam ng bawat dalagang Pilipina, ang aking debut. Ang 18 kaarawan ko. Ilang buwan bago ang araw na yon, puno ako ng pangarap. Lihim akong bumibili ng mga magazine, tinitingnan ang mga gown na parang para sa isang prinsesa, mga tema ng party na may mga bulaklak at ilaw. Nagpaparinig ako kay mom tuwing hapunan. Ipinapakita ko sa kanya ang mga litrato ng mga debut ng mga kaibigan ko, umaasang mapapansin niya ang pananabik sa mga mata ko. Ngunit para siyang hangin na dumadaan lang sa akin. 2 araw bago ang birthday ko, habang kumakain kami, kaswal niyang sinabi, "Angela, kailangan mong matulog sa bahay ng lola mo sa Sabado't Linggo." Tumingin ako sa kanya naguguluhan. Ihahatid namin si Kuya Marco sa Ateneo. May special alumni event doon na kailangan niyang puntahan. Napaka-importante nito para sa future niya. Naramdaman ko ang panlalamig ng mga kamay ko. Ang boses ko parang isang bulong. Pero, Mom, sa Sabado po ang birthday ko. Ang debut ko. Nakita ko ang biglaang pagbabago sa mukha niya. Ang pagkagulat, ang hiya. At pagkatapos, ang pagkairita na parabang kasalanan ko pa na ipinaalala ko. "Naku anak, pasensya na," sabi niya. Pero ang tono niya ay nagmamadali. "Matagal nang nakaschedule ito. Babawi kami sa'yo, promise." Ang salitang babawi, narinig ko na iyan ang maraming beses. Wala na itong ibig sabihin. Kaya noong araw ng debut ko, habang ang mga kaibigan ko ay nagsusuot ng magagarang gown at sumasayaw kasama ang kanilang 18 roses, ako nakaupo sa sala ng lola ko, kumakain ng cake na binili niya sa Red Ribbon. Binuksan ko ang social media ko at nakita ko ang mga post ng pamilya ko. Hindi tungkol sa akin, kundi mga litrato ni Kuya Marco na nakangiti sa harap ng magandang gusali ng Ateneo na may caption, "So proud of our brilliant son." Sa gabing yon, umiyak ako hindi dahil sa wala akong party. Umiyak ako dahil sa realisasyong kahit ang pinakamahalagang araw sa buhay ng isang dalaga ay kayang-kaya nilang isakripisyo para sa isang ordinaryong araw ng kuya ko. Ang 2 peklat ay ang 21st birthday ko. Isa na akong college student noon, mas may sariling isip. Pero may isang maliit na parte sa akin na umaasa pa rin. 1 linggo bago ang birthday ko, inanunsyo nila na magkakaroon ng malaking engagement party para kay Kuya Marco. Saan? Sa bahay namin. Kailan?
Sa mismong weekend ng birthday ko, itinuro ko ito kay ma'am sa telepono. Pero sweetie, sabi niya, na para bang ako ang hindi nakakaintindi. Minsan lang sa buhay ang engagement. Lahat ng kamag-anak natin lilipad papunta rito para doon. Pwede ka namang uminom kasama ang mga kaibigan mo kahit kailan. Tumahimik na lang ako. Dumating ang araw ng party. Ang bahay namin, puno ng tao, ng musika, ng tawanan. Ako, parang isang estranghero na naninilbihan sa sariling pamamahay. Walang bumati. Walang nakakaalala. Hanggang sa lumapit ang pinsan kong si Katrina. Siya lang ang tanging nakapansin. Hindi ba birthday mo rin this weekend? Tanong niya. Naramdaman ko ang pangingilid ng mga luha ko, pero pinigilan ko. Kahapon, simpleng sagot ko. Nakita ko ang awa sa mga mata niya at mas lalo akong nasaktan. Ang huling peklat, ang 25th birthday ko, ay ang araw na sumuko na talaga ako. May trabaho na ako sa Manila noon, may sarili ng kondo na nirerentahan. May mga kaibigan na tunay na nagpapahalaga sa akin. Ngunit kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, may kaunting kirot pa rin. Nung taon na yon, nanalo si Kuya Marco ng isang malaking award sa law firm niya. Ang awards night, syempre sa mismong gabi ng birthday ko. Hindi lang buong pamilya ko ang dumalo, nag-organisa pa sila ng isang sorpresang dinner para sa kanya pagkatapos. Ako, kinabukasan, nakatanggap ako ng isang group text mula kay ma'am. Ang sabi, "Hope you had a nice birthday, Angela. Sorry, hindi kami nakatawag kahapon. Sobrang naging abala sa ceremony ni Kyle. Sending love." Isang text. Ganun lang. Ang isang mahalagang milestone sa buhay ko ay nagkakahalaga lang ng isang paumanhin na text message. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko. Hinding-hindi na ako aasa pa. Habang ang atensyon ng pamilya ko ay nakatuon sa bawat maliit na tagumpay ni Kuya Marco, may isang mundong itinatayo ako para sa sarili ko. Isang mundong hindi nila alam. Isang mundong hindi nila pinapansin. Pagkatapos kong graduate, nagsimula ako sa isang maliit na posisyon sa isang marketing agency sa BGC. Ang sahod, sakto lang. Pero ang oportunidad na matuto, iyon ang habol ko. Sa loob ng 3 taon, ako ang laging unang dumarating sa opisina at huling umuuwi. Kapag may extra project, ako ang unang nag-volunteer. Kapag weekend at kailangan ng tulong, ako ang tatawagan nila. Hindi ko ito ginawa para sa kanila. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Ito ang paraan ko para patunayan na may halaga ako, kahit sa labas ng mga pader ng bahay namin. Isang araw, ang boss ko ay lumipat sa isa sa mga pinakamalaking ahensya sa bansa, ang Apex Creative Solutions. At isinama niya ako. Mas malaking responsibilidad, mas matinding pressure, pero mas malaki rin ang sahod at pagkakataon. Nung ibinalita ko ito sa mga magulang ko, ang reaksyon ni Dad ay hinding-hindi ko makakalimutan. "Advertising, ha?" sabi niya sa telepono na may halong pangmamaliit. "Well, siguro may kailangan ding gumawa niyan. Akala ko magla-law school ka rin tulad ng kuya mo." Naramdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko, pero nilunok ko na lang ang disappointment. Mula noon, hindi ko na ganong ikinukwento ang tungkol sa trabaho ko. Para saan pa? Sa Apex nahanap ko ang lugar ko. Nagsimula ako sa mababa pero dahil sa dedikasyon at pagkamalikhain ko, unti-unti akong napansin. Si Mrs. Reyes, ang Executive Creative Director, ang nakakita ng potensyal sa akin. Isang araw, isang malaking skincare company ang lumapit sa amin. Gusto nilang i-rebrand ang buong produkto nila para sa mas batang market. At sa pagkagulat ko, idinagdag ako ni Mrs. Reyes sa team na hahawak sa pitch. "Ang galing ng report na ginawa mo sa dati nating account," paliwanag niya. "Naiintindihan mo ang mga batang consumer sa paraang hindi kaya ng mga mas senior sa atin." Ibinuhos ko ang lahat sa proyektong yon. Halos 2 taon. May mga araw na madaling araw pa lang ay nasa opisina na ako at hating gabi na nakakauwi. Maraming birthday ng kaibigan ang hindi ko napuntahan. Maraming bakasyon ang kinansela ko. Ang buhay ko ay umikot sa campaign na yon. At nagbunga ang lahat. Ang launch ay isang malaking tagumpay. Tumaas ng 37% ang sales ng kliyente. Pinag-usapan sa industriya ang diskarte namin. 4 na buwan pagkatapos ng matagumpay na launch,
Ipinatawag ang lahat ng empleyado para sa isang biglaang company-wide meeting. Bihira itong mangyari, kaya lahat kami ay nagtatanong kung ano ang meron. Nagsalita ang CEO. Dahil daw sa record-breaking na performance ng kumpanya, lahat ng empleyado ay makakatanggap ng profit-sharing bonus. Naghiyawan ang lahat at pagkatapos, nagsalita si Mrs. Reyes. Ikinuwento niya ang tungkol sa skincare account at ang tagumpay nito. Pero ang tunay na arkitekto ng campaign na ito, sabi niya sa mikropono, ay isang taong sumisimbolo sa kinabukasan ng Apex. Angela Marshall, pwede ka bang pumunta rito sa harap? Nanigas ako sa kinauupuan ko. Habang naglalakad ako papunta sa entablado, naririnig ko ang palakpakan ng mga katrabaho ko. Pinaliwanag ni Mrs. Reyes ang mga ginawa ko, ang mga ideya ko. Pagkatapos, bumalik ang CEO sa mikropono at inakbayan ako. Naniniwala kami sa pagbibigay ng gantimpala sa pambihirang galing, sabi niya. Mrs. Reyes, gusto mo bang ibalita sa kanya? Ngumiti si Mrs. Reyes. Angela, bilang pagkilala sa iyong kontribusyon sa pinakamatagumpay na campaign sa kasaysayan ng Apex, inaprubahan ng board ang isang special performance bonus na nagkakahalaga ng 4.5 milyong piso. 4.5 milyong piso. Halos katumbas ng buong taunang sahod ko. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng meeting, pinalibutan ako ng mga katrabaho ko, binabati ako. Ang unang instinct ko ay tawagan ang mga magulang ko. Tiyak na ito na ang tagumpay na hindi na nila pwedeng maliitin. Kinuha ko ang cellphone ko, pero bigla kong naalala ang sinabi ni Dad noon. Naalala ko ang lahat ng pagkakataon na binaliwala nila ang mga tagumpay ko. Naisip ko, baka sabihin lang nilang, wow, ang laking pera, at pagkatapos ay tatanungin kung ano ang balita kay kuya. O mas malala, baka bigla silang maging interesado sa pera ko. Ang sandali na dapat ay puno ng pride, ay baka mauwi lang ulit sa sakit. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono ko. Nagdesisyon ako, ang tagumpay na ito ay para sa akin lang. Habang papalapit ang 31 kaarawan ko, ang mga pamilyar na senyales ay nagsimula na namang lumitaw. Ang family group chat namin, walang tigil sa pag-buzz, pero hindi para sa akin. Lahat ng usapan ay tungkol sa promotion party ni Kuya Marco. Pagkatapos ng 10 taon sa law firm, gagawin na siyang junior partner. Isang malaking karangalan na ayon kay Dad ay ang proudest moment ng buhay niya. Si Mom naman, sunod-sunod ang mga mensahe tungkol sa pagpaplano. Mga pagpipilian sa menu, mga ideya para sa dekorasyon, pag-aayos ng pagdating ng mga kamag-anak. 2 linggo bago ang birthday ko, tumawag si Mom para pag-usapan ang regalo para kay Kuya. Isang mamahaling relo daw. Ang ambag ko, 30,000 piso. Pumayag na lang ako para maiwasan ang gulo. Sa dulo ng tawag, idinagdag niya. Nga pala, kailangan mong mag-leave sa Biyernes, 3 linggo mula ngayon, para sa party. Kailangan nandoon ang lahat. Ni isang beses, hindi niya nabanggit ang papalapit kong kaarawan. Pagkatapos ng lahat ng sakit, nagdesisyon ako. Ngayong taon, hindi ako magpapaalala. Titingnan ko kung ano ang mangyayari kung mananahimik lang ako. Dumating ang umaga ng birthday ko, isang perpektong Martes. Sumilip ang araw sa bintana ng kondo ko. Chinek ko ang phone ko. May mga email mula sa trabaho. May mga text mula sa best friend kong si Bea at 2 pang kaibigan. May mga birthday notification mula sa mga online shop na nag-aalok ng diskwento. Pero mula sa pamilya ko, wala. Kahit isang simpleng happy birthday na madalas naaalala ni Mom ipadala kahit hapon na, wala. Nag-leave ako sa trabaho nang hindi nila alam. Isang maliit na akto ng rebelyon. Inangkin ko ang araw na yon para sa sarili ko. Pagkatapos maligo, nagsuot ako ng paborito kong damit at naglakad papunta sa isang French cafe malapit sa kondo. Umorder ako ng mamahaling almusal, croissants, sariwang prutas at masarap na kape. Habang nakaupo sa tabi ng bintana, nag-scroll ako sa mga property listing sa cellphone ko. Isang bagay na ginagawa ko paminsan-minsan para lang mangarap. Pero dahil sa bonus ko, ang pangarap ay biglang naging posible. Una,
Ang plano ko ay i-invest lang ang pera. Pero habang humihigop ako ng kape, isang ibang ideya ang nabuo. Isang listing ang pumukaw sa atensyon ko. Isang bahay sa tabi ng dagat sa Batangas. 2 oras lang mula sa Manila. Isang maliit na bayan na kilala sa magagandang tanawin. Ang bahay kailangan ng konting pintura at ayos, pero matibay ang pundasyon, may malawak na deck na tanaw ang tubig, at higit sa lahat, ang presyo ay nasa 20 milyong piso. Kayang-kaya ng bonus ko para sa isang malaking down payment. Dahil sa isang biglaang kapritso, tinawagan ko ang ahente. Nagulat ako nang sumagot siya agad. Actually, nasa Manila ako ngayon, sabi niya. Pwede tayong magkita ngayong hapon kung seryoso ka. 3 oras ang lumipas, kaharap ko na ang ahente sa isa pang kafe. Ipinakita niya sa akin ang mga detalye ng property, bawat litratong ipinakita niya, bawat kwento niya tungkol sa tahimik na komunidad at sa kalikasan, mas lalo akong nakukumbinsi. Ito na yon, ito ang kailangan ko. Motivated sellers sila, sabi ng ahente. Kung interesado ka, pwede kitang bigyan ng virtual tour ngayong linggo. Hapon na nang bumalik ako sa kondo ko. Nakabukas ang laptop para sa virtual tour. Habang ipinapakita ng ahente ang bawat sulok ng bahay, ang tanawin mula sa bawat bintana, mas lalo kong nakikita ang sarili ko doon. Mga umaga na may kape sa deck. Mga gabi sa tabi ng fireplace. Mga weekend na naglalakad sa dalampasigan. Nang matapos ang tour, ilang minuto akong natahimik. Ito ay isang malaking desisyon. Ang matalinong gawin ay maghintay, mag-research pa. Pero may isang bagay sa loob ko na nagtutulak sa akin. Ang bahay na ito ang simbolo ng lahat ng hindi ibinigay sa akin ng pamilya ko. Pagkilala sa halaga ko. Isang espasyo na akin lang. Isang selebrasyon ng mga tagumpay ko na walang sino man ang makakabura. Bigla, naging malinaw ang lahat. Nag-email ako sa ahente. Gusto kong mag-offer sa beach house. Paki-prepare ang mga papeles. Habang nagpupuno ako ng mga dokumento, nanatiling tahimik ang telepono ko. Walang bumati. 6:17 ng gabi, sa ika-31 kaarawan ko, pinindot ko ang submit sa electronic offer. Pagkatapos noon, isang halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Kaba, saya, at isang malalim na kasiyahan. Habang pauwi ako, tumunog ang telepono ko. Si Mom! Angela, anak, sabi niya, masigla ang boses. Pinaplano ko ang menu para sa party ni Marco. Ano sa tingin mo, salmon o beef tenderloin? Nakinig lang ako habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa party. Ni minsan, hindi niya nabanggit kung anong araw ngayon. Ang linggong sumunod sa birthday ko ay lumipas na parang isang panaginip. Puno ng paperwork, mga tawag sa telepono, at isang kaba na may kasamang excitement. Kinabukasan pagkatapos kong mag-submit ng offer, tumawag ang ahente na may magandang balita. Tinanggap ng mga may-ari ang offer mo nang walang counter-offer. Masayang sabi niya. Gusto nila ng mabilis na closing. Mula doon, naging mabilis ang lahat. Dahil sa maganda kong financial standing, perpektong credit score, malaking down payment, ang loan ko ay naaprubahan sa loob lang ng ilang araw imbes na linggo. Ang inspeksyon ng bahay ay nagpakita lang ng mga minor na problema na pumayag ang mga may-ari na ayusin bago ang closing. 3 linggo pagkatapos kong mag-offer, eksaktong 1 araw bago ang promotion party ni Kuya Marco, pinirmahan ko na ang mga huling papeles. Hawak ko na ang mga susi ng sarili kong vacation home. Ang timing, parang isinulat sa isang pelikula. Kinabukasan ng umaga, imbes na mag-drive papunta sa bahay ng mga magulang ko para sa family dinner. Bago ang party, sa kabilang direksyon ako nagpunta. Papuntang Batangas, papunta sa bago kong property. Tumawag ako kay Ma'am nung gabi bago yon at gumawa ng isang kwento. Sorry Ma'am, pero hindi ako makakarating ngayong gabi. May bigla ang problema sa isang account sa trabaho. At bilang project lead, kailangan kong personal na asikasuhin. Nadismaya siya, pero mabilis na bumalik sa pag-iisip tungkol sa party. Basta bukas, darating ka, ha? Malulungkot si Marco kung wala ka sa malaking araw niya. Nangako akong gagawin ko ang lahat, kahit alam kong wala akong balak pumunta. Sa unang pagkakataon, ang milestone ko ang mananaig sa milestone ni Kuya. Ang pag-drive papunta sa beach house sa unang pagkakataon bilang may-ari
ay isang surreal na karanasan. Hindi na ipakita ng mga litrato kung paano tumatagos ang sinag ng araw sa mga puno sa daan o kung gaano kalawak ang dagat mula sa back deck. Ang bahay mismo, isang charming na blue-gray na may puting trim at isang porch na umiikot dito, ay parang isang postcard. Habang nakatayo ako sa loob ng walang lamang sala, naramdaman ko ang isang halo ng takot at tuwa. Ang bahay ay simple lang kumpara sa bahay ng mga magulang ko, pero para sa akin, ito ay perpekto. Dala ko ang isang air mattress, mga gamit, at isang cooler na may pagkain. Plano kong mag-camp out sa sarili kong bahay sa weekend na yun. Habang ibinababa ko ang mga gamit ko, isang babaeng may pilak na buhok ang lumapit mula sa katabing property. "Hello! Ikaw siguro ang bagong may-ari?" Masayang bati niya, may dalang isang lalagyan na may takip. "Ako si Margaret Wilson, o Tita Elena na lang. Kami ng asawa kong si James ang kapitbahay mo." Ipinilit ni Tita Elena na sa kanila ako maghahapunan. Nako, tradisyon na dito na ibo-welcome ang mga bagong dating. Saka, sobra-sobra ang niluto kong lasagna para sa aming dalawa lang. Noong gabing yon, habang nakaupo kami sa kanilang screened porch at umiinom ng lokal na alak, ikinuwento nila sa akin ang tungkol sa kanilang close-knit na komunidad. Karamihan sa mga may-ari doon ay mga retirado o professional na taga-Maynila na ginagamit ang mga bahay para sa weekend at bakasyon. "Magugustuhan mo dito," sabi ni Tito James. "Bawat season may sariling magic." Kinabukasan, nag-drive ako papunta sa pinakamalapit na bayan. Isang charming na lugar na may mga tindahan ng muebles, gamit sa bahay, at isang palengke. Ginugol ko ang buong araw sa pagpili ng mga pangunahing gamit, isang komportableng kama, isang sofa, isang mesa, at mga gamit sa kusina. Sa loob ng sumunod na buwan, bawat weekend, nasa beach house ako. Unti-unti, binago ko ito mula sa isang walang laman na bahay patungo sa isang personal na santuwaryo. Ang dating walang lamang mga pader, ngayon ay may buhay na. Habang ginagawa ko ang lahat ng ito, paminsan-minsan kong chine-check ang phone ko at nakikita ang mga missed call mula sa mga magulang ko. Laging may kinalaman sa mga selebrasyon para kay kuya. May main party, may partners retreat, may client appreciation event. Sa bawat pagkakataon, magalang akong tumatanggi gamit ang trabaho bilang dahilan. Hindi kailanman binabanggit kung nasaan talaga ako. Ang katahimikan na dati ay parusa sa akin, ngayon ay isang regalo. Nahanap ko ang kapayapaan sa espasyong ako mismo ang lumikha. 6 na linggo pagkatapos kong bilhin ang bahay, nag-file ako ng isang buong linggong leave sa trabaho. Ito na ang huling hirit. Ang linggong ito ay para tapusin ang lahat at gawing isang tunay na tahanan ang lugar na ito. Nagtanim ako ng mga bulaklak sa mga window box. Nagsabit ako ng mga art print sa mga pader na dati walang buhay. Idinagdag ko ang mga maliliit na bagay na nagbibigay ng karakter sa isang lugar, isang malambot na basahan, mga unan na may iba't ibang kulay, mga kandilang may mabangong amoy. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, pagod na pagod ako, pero ang puso ko ay puno ng isang malalim na kasiyahan. Tumayo ako sa deck, pinapanood ang paglubog ng araw na ginawang kulay ginto at pula ang dagat. Ang bahay na ito, hindi lang ito sumasalamin sa kung ano ang gusto ko sa itsura. Sumasalamin ito sa kung sino ako. Sa sala, isinabit ko ang mga sertipiko ng aking mga professional achievement. Oo, ang mga sertipiko na dating nakatago lang sa isang kahon sa bodega ni na Mom. Ngayon, nakasabit sila sa pader, katabi ng magagandang landscape photography na kinolekta ko. Ang mga bookshelf, puno ng mga librong humubog sa aking pag-iisip. May mga maliliit na souvenir mula sa aking mga biyahe at mga litrato ng mga kaibigan ko, ang mga taong laging nagdiwang ng halaga ko noong ang sarili kong pamilya ay hindi. Ang kwarto ko, ginawa kong isang retreat ng mga kulay puti at mapusyaw na asul na nagpapaalala sa dagat. Ang mga guest room, bawat isa ay may sariling tema. Ang bahay na ito ay naging isang salamin ng aking paglalakbay. Ang unang weekend na yun sa kumpleto ko ng bahay ay naging isang personal na retreat. Gigising ako kasabay ng pagsikat ng araw, maglalakad ng matagal sa dalampasigan,
Magbabasa ng mga libro na matagal ko nang gustong basahin at magluluto ng masasarap na pagkain para lang sa sarili ko. Walang pressure, walang expectations, kapayapaan lang. Noong linggo ng umaga, habang nakaupo ako sa dulo ng private dock namin na may hawak na tasa ng kape, pinapanood ko ang isang pamilya ng mga bibe na lumalangoy malapit sa pampang. Dahil sa isang biglaang ideya, kinuha ko ang cellphone ko at kinunan sila ng litrato. Pagkatapos, itinutok ko ang kamera sa iba't ibang anggulo ng bahay at ng property. Kinunan ko kung paano tumatagos ang sinag ng umaga sa mga puno. Kinunan ko ang mga makukulay na upuan sa deck. Kinunan ko ang tanawin mula sa bintana ng kwarto ko at ilang mga shot sa loob na nagpapakita ng aking mga pinaghirapan sa pagde-decorate. Pagbalik ko sa loob, tiningnan ko ang mga litrato. Naramdaman ko ang isang alon ng pride. Pride sa kung anong nagawa ko. Nang hindi na nag-iisip ng husto, pinili ko ang pinakamagagandang litrato at binuksan ko ang Instagram, isang platform na bihirang-bihira kong gamitin. Gumawa ako ng isang simpleng post. Ang caption, "Weekend vibes, nothing beats beach life." Nag-alinlangan ako sandali bago pindutin ang share. Iniisip ko kung ang pag-post ba nito ay isang paraan ng paghingi ng validation na sinumpaan kong titigilan na. Pero iba ang pakiramdam nito. Ito ay parang pagdodokumento ng isang personal na milestone, hindi pangingisda ng papuri. Pinindot ko ang button at isinantabi ko ang cellphone ko. Bumalik ako sa aking mapayapang araw ng linggo. Hapon na, habang naghahanda akong bumalik sa Manila, saka ko lang ulit chinek ang phone ko. Ang post ko ay mayroon ng dos-dose ng likes at comments. Karamihan ay mula sa mga kaibigan na nagulat at nagtatanong tungkol sa magandang property. At pagkatapos, nakita ko sila. Mga notification ng komento mula kay mom, kay dad, at kay Kuya Marco. Isang kakaibang kalma ang naramdaman ko habang binabasa ko ang kanilang mga reaksyon na puno ng pagtataka. Pagkatapos ng maraming taon na paghahabol sa kanilang atensyon at pagkilala, sa wakas, nakuha ko ito nang hindi ko sinusubukan. Ang kabalintunan nito ay hindi nawala sa akin. Itinago ko ang cellphone ko nang hindi sumasagot. Tinapos ko ang pag-iimpake at naglakad-lakad muna sa huling pagkakataon bago ilak ang bahay. Ano man ang bagyong paparating mula sa pamilya ko, makakapaghintay yon hanggang bukas. Ang gabing ito ay para sa akin, para sa tagumpay na ito, para sa lugar na ito na sumisimbolo sa lahat ng binuo ko, para sa sarili ko noong walang ibang nanonood. Ang Lunes ng umaga ay sumalubong sa akin ng inaasahang sunod-sunod na mensahe. Halos hindi pa ako nakakaupo sa desk ko sa opisina na may hawak na unang tasa ng kape nang umilaw ang cellphone ko. Isang text mula kay mom. "Kaninong bahay yan? Nakikituloy ka ba sa mga kaibigan mo? Tawagan mo ako agad." Binaliwala ko ito kasama ang 3 missed calls mula kay dad na pumasok habang naliligo ako. Pagsapit ng tanghalian, sumali na rin si Kuya Marco sa kanila. Ang text niya, "Sina mom at dad, nagpapanik sa Instagram post mo. Anong nangyayari?" Ang mga komento sa mismong post ko ay naging mas mapilit mula kay mom. "Angela, hindi ko maintindihan. Kaninong vacation home ito? Bakit hindi mo sinabi sa amin na aalis ka pala ngayong weekend?" Mula kay dad, "Angela, tawagan mo ang nanay mo agad. Saan ka kumuha ng pera para sa property? Nakakabahala ang ugali mong iyan." At ang pinakamasakit mula kay Kuya Marco, "Sarap naman mag-aksaya ng pera sa mga vacation rental habang kami abala sa pagpaplano ng partnership celebration ko. May mga taong nakatuon sa pag-unlad ng career, hindi sa paglalaro ng bahay-bahayan." Bawat komento ay nagpapakita ng kanilang mga palagay na imposible kong magkaroon ng ganong lugar, na anumang malaking pagbili na gagawin ko ay dapat aprobado muna nila, na ang mga desisyon ko ay mababaw kumpara sa mga tagumpay ni Kuya. Sa kalagitnaan ng hapon, nagsimula nang makisali ang ibang mga kamag-anak, si Tita Julia. "Ang gaganda ng mga litrato, Angela. Hindi ko alam na bumili ka na pala ng beach house. Mukhang nagulat din ang nanay mo." Ang pinsan kong si Katrina, mas direkta.
OMG, bumili ka ng bahay nang hindi nagsasabi sa kanila? Sumasabog na ang family group chat. Bago mag-alas 5, isang group text ang dumating mula kay mom. Ang mensahe, maikli at parang isang utos. Family dinner dito sa Huwebes, alas 7. Walang excuses, Angela. Kailangan nating pag-usapan ang ilang bagay bilang isang pamilya. Ang 3 araw bago ang dinner noong Huwebes ay nakakagulat na naging mapayapa. Inaasahan ko ang patuloy na mga tawag at text, pero pagkatapos ng unang bugso, isang nakakatakot na katahimikan ng namayani, alam ko kung bakit. Hinihintay nila ang personal na komprontasyon. Tinitipon nila ang kanilang mga argumento at mga sama ng loob para iharap sa akin bilang isang nagkakaisang prente. Dumating ang Huwebes ng gabi na may kasamang isang malakas na ulan na tila bumabagay sa magulong emosyon ko. Inisip kong mag-cancel, magdahilan na may sakit o may trabaho. Pero may isang bagay na tuluyang nagbago sa loob ko. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot sa kanilang pagkadismaya o pagbabaliwala. Mayroon na akong binuo na hindi nila kayang maliitin. Mayroon akong tagumpay na hindi na nila kayang baliwalain. Dumating ako sa bahay ng mga magulang ko eksaktong alas 7. Ipinark ko ang kotse ko sa likod ng BMW ni Kuya. Huminga ako ng malalim at nag-doorbell ako imbes na gamitin ang sarili kong susi. Isang maliit na kilos pero para sa akin, mahalaga. Ipinoposisyon ko ang sarili ko bilang isang bisita, hindi bilang ang anak na laging nariyan para sa kanila. Si Mom ang nagbukas ng pinto. Ang ekspresyon niya ay maingat na nakatago sa isang maskara ng pagkawalang kibo. Angela, pasok. Nasasala ang lahat. Ang tensyon sa loob, pwede mong hiwain ng kutsilyo. Si Dad, nakatayo sa tabi ng fireplace, may hawak na baso. Si Kuya, nakaupo sa isang armchair, nagsi-cellphone. Pareho silang tumingala nang pumasok ako. Ang mga mukha nila ay sumasalamin sa pilit na kahinahunan ni Mom. Inom! Alok ni Dad, walang emosyon. White wine please, sagot ko, at umupo ako sa sofa. Nagkaroon kami ng pilit na small talk habang kumakain ng appetizers. Tungkol sa panahon, tungkol sa isang charity gala. Walang bumabanggit sa beach house o sa Instagram post ko, pero para itong isang multo na nakaupo kasama namin. Hanggang sa makaupo na kami sa hapagkainan. Doon sa harap ng paboritong luto ni Mom, sa wakas ay binasag ni Dad ang katahimikan. So Angela, simula niya, gamit ang kanyang boses abogado. Gusto mo bang ipaliwanag ang mga litratong pinost mo? Kaninong property yon? Huminga ako ng malalim, kumuha ng isang maliit na higop ng alak, at sinalubong ko ang titig niya ng direkta. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Akin po yon, sabi ko malinaw at matatag. Binili ko noong nakaraang buwan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Binabasag lang ito ng mahinang tunog ng ulan sa labas. Si Mom ang unang nagsalita na may kasamang isang pilit na tawa. Hindi posible yan, anak. Ang mga bahay, milyon-milyon ang halaga. Opo, tama po kayo, kalmado kong sagot. Ang bahay na yon ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Nag-down ako ng 4.25 milyon at inutang ko ang natitira. Narinig ko ang pagbagsak ng tinidor ni Kuya sa kanyang plato. Saan ka naman kukuha ng 4.25 milyon para sa down payment? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pagdududa. Kalokohan yan. Hinarap ko siya, pinapanatili ang aking kahinahunan. Nakatanggap ako ng isang performance bonus sa trabaho. Dahil sa pamumuno ko, sa pinakamatagumpay na campaign sa kasaysayan ng kumpanya namin. Kumunot ang noo ni Dad. Maingat niyang ibinaba ang kanyang kutsilyo. Hindi mo nabanggit ang tungkol sa anumang bonus o anumang malaking campaign. Hindi po talaga, pag-amin ko. Tulad ng hindi niyo rin po nabanggit ang birthday ko 3 linggo na ang nakalipas. Ang pagbanggit ko sa nakalimutan kong kaarawan ay nagdulot ng isa pang awkward na katahimikan. Mabilis itong binasag ng depensibong sagot ni Mom. Angela, sobrang abala kami sa mga selebrasyon para sa partnership ni Marco. Minsan lang sa buhay ang mga pangyayaring
Yun na nangangailangan ng buong atensyon namin. Lagi namang ganoon, sagot ko, mahina pero may diin. Bawat taon, laging may dahilan kung bakit hindi mahalagang alalahanin ang birthday ko. Samantalang ang mga tagumpay ni Kuya, nangangailangan ng linggo-linggong selebrasyon. Nag-iba ang upo ni Kuya, hindi komportable. Hindi yan fair, Angela. Walang sino man ang sinasadyang kalimutan ng birthday mo. Talaga ba? Tanong ko, tinitingnan sila isa-isa. Kailan ang huling beses na naalala ninyo ang birthday ko nang hindi ko kayo pinaalalahanan? Kailan ang huling beses na nagplano kayo kahit isang simpleng dino para i-celebrate ako? Habang si Kuya, may mga yak party at celebrity chef. Tumigas ang ekspresyon ni Dad. Hindi ito tungkol sa mga birthday. Ito ay tungkol sa paggawa ng malalaking desisyon sa pera nang hindi kumukonsulta sa pamilya mo. Ang pagbili ng real estate ay isang seryosong bagay. At seryoso ko po itong pinag-isipan, sagot ko. Nag-research ako, nagtrabaho kasama ang mga mapagkakatiwalaang professional at gumawa ng isang matalinong investment. Maayos ang pananalapi ko, perpekto ang credit ko, at ang halaga ng property ay tumataas na. Pero bakit hindi mo sinabi sa amin? Git ni Ma'am, ang boses niya ay may tunay na pagkalito. Pamilya mo kami, dapat alam namin ang mga importanteng nangyayari sa buhay mo. Ang tanong na yon, iyon ang pinakapuso ng lahat ng problema namin. At sa unang pagkakataon, hindi ko pinalambot ang sagot ko para protektahan ang damdamin nila. Dahil hindi po kayo kailanman nagpakita ng interes sa mga importanteng nangyayari sa buhay ko, prangka kong sinabi. Ang mga tagumpay ko sa pag-aaral, ang mga milestone ko sa career, at ang mga personal kong selebrasyon ay laging huli sa listahan, kung naaalala man. Bakit ko ibabahagi ang tagumpay ko sa mga taong patuloy na binabaliwala ito? Kalokohan, sabi ni Dad. Lagi naming sinuportahan ang aming mga anak ng pantay. Tumawa ako, isang mapait na tawa. Dad, hindi po yan totoo. Kalmado pero matatag, isinalaysay ko ang mga halimbawa. Ang debut ko nung kinuha nila si Kuya sa Ateneo. Ang 21st birthday ko na naging engagement party niya. Ang bawat milestone ko na natabunan. Kaya noong nakatanggap ako ng pagkilala sa trabaho sa anyo ng isang malaking bonus pagtatapos ko, nagpasya akong gamitin ito para sa isang bagay na magpapasaya sa akin nang hindi na naghahanap ng approval na alam kong hindi darating. Si Kuya, na tahimik, ay nagsalita. Hindi ko alam na ganyan pala ang nararamdaman mo, Angela. Alam kong mas malaki ang ginagawa ni na Mom at Dad para sa akin. Pero hindi ko alam na palagi talagang nakakalimutan ang mga birthday mo. Napuno ng luha ang mga mata ni Mom. Hindi namin sinasadyang iparamdam sa iyo na mas mababa ka, Angeline. Mahal ka namin tulad ng pagmamahal namin kay Marco. Naniniwala po akong iyan ang iniisip ninyo, sagot ko. Pero ang mga kilos niyo po ay laging nagpapakita ng kabaligtaran. Tumayo ako. Inilagay ang napkin ko sa tabi nang halos hindi ko nagalaw na pagkain. Hindi ako interesado sa approval ninyo sa binili ko. Hindi ako interesado sa huli ninyong pag-aalala sa birthday ko o sa nararamdaman ko. Ang interesado ako ay ang kilalanin bilang isang independent na adult na nakabuo ng isang matagumpay na buhay sa kabila ng hindi dahil sa suporta ng pamilya ko. Tumayo rin si Dad, namumula ang mukha sa galit. Nagiging madrama ka at walang utang na loob. Nagiging tapat lang po ako, sagot ko. At kung ang pagiging tapat ay tila madrama sa inyo, mas marami yung sinasabi tungkol sa pamilya natin kaysa sa akin. Kinuha ko ang bag ko. Hindi na ako dadalo sa iba pang selebrasyon para sa partnership ni Kuya. Meron akong beach house na kailangang i-enjoy at isang buhay na kailangang isabuhay na hindi umiikot sa pagiging supporting character sa palabas ni Marco. Iniwan ko silang natigilan sa hapagkainan. Sa pintuan, sinundan ako ni Mom, umiiyak. Angela, please, kaya nating ayusin to. Humarap ako sa kanya sa huling pagkakataong bago lumabas sa mahinang ambon. Siguro nga po, pero hindi na ako maghihintay pa. Ang linggong sumunod sa komprontasyon ay lumipas sa isang kumpletong katahimikan mula sa pamilya ko. Walang tawag, walang text, walang email. Sa mga nakaraang taon, ang ganitong katahimikan
ay wawasak sa akin. Iisipin ko kung ano ang maling nagawa ko, susubukan kong ayusin ang lahat kahit hindi ko kasalanan. Ngunit sa pagkakataong ito, isang kalmadong katiyakan lang ang naramdaman ko. Alam kong ginawa ko ang tama. Nag-leave ako sa trabaho noong Biyernes na iyon at ginugol ko ang isang mahabang weekend sa beach house. Ang pag-iisa na dati ay parang parusa, ngayon ay parang isang biyaya. Naglakad-lakad ako sa dalampasigan, nagbasa ng libro sa deck at nakipagkilala pa sa ibang mga kapitbahay. Bawat maliit na pakikipag-ugnayan ay nagpapatibay na bumubuo ako ng isang buhay na sa akin lang, na tinutukoy ng sarili kong mga desisyon, hindi ng persepsyon ng pamilya ko. Noong Linggo ng gabi, habang naghahanda akong bumalik sa Manila, umilaw ang cellphone ko. Isang notifikasyon na hindi ko inaasahan. Isang text mula kay Kuya Marco. Pwede ba tayong mag-usap? Tayo lang, walang mom at dad. Nagayos kaming magkita para magkape noong sumunod na Sabado. Isang neutral na lugar sa gitna ng Manila at ng subdibisyon nila. Nauna akong dumating, pumili ng isang tahimik na mesa sa sulok. Si Kuya, nang dumating siya, ay mukhang hindi mapakali. Ang dati niyang perpektong ayos ay medyo magulo, na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng mga gabing walang tulog. Salamat sa pakikipagkita sa akin simula niya, medyo awkward. Marami akong iniisip simula noong Huwebes. Tungkol saan? Tanong ko, hindi galit, pero hindi rin naman mainit ang tono. Tumingin siya ng direkta sa mga mata ko, marahil sa unang pagkakataon sa aming pagiging matanda. Tungkol sa kung gaano kakatama, sabi niya. Tungkol sa lahat ng yon, ang mga nakalimutang birthday, ang laging pagtuon sa mga tagumpay ko, ang paraan kung paano nila tayo laging tinatrato ng magkaiba. Hindi ko mapigilang maging may pagdududa. Ngayon mo lang napansin. Sa tingin ko, isang parte sa akin, alam ko, pag-amin niya. Pero mas madaling huwag na lang pansinin. Nakikinabang ako sa hindi pagkakapantay-pantay, kaya bakit ko kukwestiyonin? Ang pangit pakinggan kapag sinasabi ko ng malakas. Oo nga, sang-ayon ko. Pero salamat sa pagiging tapat mo. Ginulo niya ang kanyang buhok, isang kilos na naaalala ko mula pagkabata kapag kinakabahan siya. Pagkaalis mo, ilang oras umiyak si Mom. Si Dad, inom lang ng inom at bumubulong tungkol sa kawalan ng utang na loob. Sinimulan kong isipin ang lahat ng birthday na binanggit mo at napagtanto kong wala akong matandaan na kahit isang selebrasyon para sa'yo sa mga nakaraang taon. Inilabas niya ang cellphone niya at binuksan ang kanyang photo gallery. Tingnan mo to, anniversary ni na Mom at Dad last year. Ipinakita niya ang isang litrato kung saan nasa gitna ang mga magulang namin, katabi si Kuya at ang asawa niya, habang ako ay nakatayo sa medyo malayo na para bang isinama lang sa huling sandali. Nag-swipe siya sa isa pang litrato. Pasko, 3 taon na ang nakalipas. Ganon din. Si Kuya ang sentro. Nasa gilid ako. Nasa bawat litrato, Angela. Literal na nasa gilid ka lang sa mga family picture natin. Nung nakita ko, hindi ko na ma-unsee. Tumango lang ako, hindi na nagulat. Ito ang visual na kumpirmasyon ng naramdaman ko sa loob ng maraming dekada. Sorry, mahinang sabi ni Kuya. Sorry kung hindi ko napansin, kung hindi ako nagsalita, kung hindi ko siniguradong kasama ka. Sobrang naging abala ako sa sarili kong buhay, tinatanggap ang kanilang paboritismo nang hindi iniisip kung ano ang ibig sabihin noon para sa'yo. Ang kanyang paghingi ng tawad, hindi inaasahan at tila tunay, ay nagpaluwag ng isang bagay na masikip sa dibdib ko. Salamat sa pagsabi niyan, sabi ko. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ng halos 3 oras. Ikinuwento niya ang sarili niyang komplikadong damdamin tungkol sa mga expectations ng mga magulang namin, ang pressure ng pagiging golden child. Ikinuwento ko naman ang tungkol sa aking career, sa aking mga kaibigan, at sa aking lumalagong tiwala sa sarili kong landas. Habang paalis na kami, nagtanong ako, gusto mo bang bisitahin ang beach house minsan? Hindi ngayon, pero siguro sa mga susunod na linggo. Gusto ko yan, sagot niya, may tunay na init sa kanyang boses. At Angela, happy belated birthday. Ang mga salitang iyon,
kahit huli na, ay may bigat. Ito ang unang bitak sa pader na matagal nang nakapalibot sa aming pamilya. Isang maliit na sinag ng liwanag. Isang simula. 6 na buwan ang lumipas. At ang dinamika ng aming pamilya ay dahan-dahang nagbago. Hindi ito isang biglaang pagbabago na parang sa pelikula. Mas katulad ito ng dahan-dahang pagbabago ng panahon. Unti-unti, pero ramdam mo. Nananatili pa rin si Kuya Marco ang sentro ng atensyon nila. Pero ngayon, may mga pagkakataong gumagawa na sila ng espasyo para sa akin. Si Mom tumatawag na linggo-linggo at ang mga tanong niya ay hindi na pangkalahatan. Tinatanong na niya kung ano ang mga partikular na proyekto ko sa trabaho. Si Dad naman, paminsan-minsan ay nagpapadala ng mga article tungkol sa marketing o real estate investment. Iyon ang paraan niya ng pagpapakita ng interes. Maliit na bagay, pero malaki ang kahulugan. Nang papalapit na ang 32 kaarawan ko, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyari. Nakatanggap ako ng isang imbitasyon sa sulat. Isang imbitasyon para sa isang dinner celebration sa isang restaurant na minsan ko nang nabanggit na gusto ko. Ang card, pirmado nilang 3. Nina, Mom, Dad at Kuya. At may sulat kamay na mensahe. Gusto ka naming i-celebrate ng tama ngayong taon. Walang excuses, walang kalimutan. Ang dinner mismo ay medyo awkward pa rin. Pero sa ilalim ng awkwardness, meron akong naramdamang sinseridad. Nagpagawa si Mom ng isang custom na cake. Si Dad, binigyan ako ng gift certificate para sa isang mamahaling furniture store. Para daw, dyan sa beach house na sobrang proud ka. Si Kuya naman, ang regalo niya ay isang naka-frame na litrato naming dalawa nung mga bata pa kami, magkaakbay. Sa likod, may nakasulat, para sa mas marami pang taon ng pagiging mas mabuting magkapatid sa isa't isa. Hindi ito perpekto, pero ito ay pag-usad. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi na ang pagbabago nila, kundi ang pagbabago sa loob ko. Hindi ko na sinusukat ang halaga ko base sa kanilang pagkilala. Ang pagmamahal at atensyon nila, kung ibigay man nila, ay isang bonus na lang, hindi na isang pangangailangan. Ang beach house ang naging tunay kong santuwaryo. Dito ako nagho-host ng mga kaibigan tuwing weekend. Dito ako nagtatrabaho ng remote kapag maganda ang panahon. Dito ako bumubuo ng mga sarili kong tradisyon. Nung nakaraang Pasko, imbes na umuwi sa kanila, inimbita ko si Bea at ang iba pa naming malalapit na kaibigan sa beach house. Nagluto kami. Nag-ice skating sa isang kalapit na rink. Nagpalitan kami ng mga regalo sa tabi ng fireplace. Ito ang pinakapayapang Pasko na natatandaan ko. Si Kuya, bumibisita paminsan-minsan. Ang relasyon namin naging mas balanse na mas tapat. Sina Mom at Dad, minsan lang bumisita. Isang maikli at medyo tense pa ring afternoon tea. Pero kumpara sa kung saan kami dati, napakalaking pag-usad na noon. Ngayon, habang nakaupo ako dito sa aking deck, pinapanood ko ang isa na namang paglubog ng araw na nagpipinta sa dagat ng kulay ginto at pula. Napagtanto ko ang lahat. Ang sakit ng pagiging binaliwala sa loob ng mahabang panahon, hindi pa ito tuluyang nawawala. Pero hindi na ito ang nagbibigay kahulugan sa kung sino ako. Natutunan ko na ang paghihintay sa iba na bigyan ka ng halaga ay isang talunan na laro. Ang tunay na validation ay nagmumula sa loob. Mula sa paglikha ng isang buhay na sumasalamin sa iyong mga pinahahalagahan at nagdudulot sa iyo ng saya kahit pa walang nakakapansin. Ang bahay na ito, ang santuwaryo na ito, ay isang paalala araw-araw na ako ay may kakayahan, ako ay matagumpay, at ako ay karapat-dapat sa magagandang bagay. Nilikha ko ang lugar na ito para sa aking sarili. Noong walang sino man ang nag-isip na bigyan ako ng espasyo. At sa kapayapaang iyon, sa wakas, natagpuan ko ang aking tahanan.